Maagang-maaga pa lang nang dumating si Ethan sa opisina, ngunit hindi siya pumasok sa karaniwang entrance kung saan bumababa ang mga executive. Sa halip, dumiretso siya sa likurang pinto ng gusali kung saan dumadaan ang mga utility at janitorial staff. Suot niya ang lumang asul na uniforme na binili niya sa isang supplier, sinabayan pa ng lumang sapatos na halos pudpud na ang talampakan. Habang inaayos niya ang mop at timba sa gilid, ramdam niya ang kakaibang pakiramdam ng pagiging halos invisible sa mata ng mga tao. Alam niyang iyon ang unang hakbang para makita ang katotohanan sa loob ng kumpanyang siya mismo ang nagmamay-ari. Nakalipas ang ilang linggo mula nang may ilang empleyadong magpadala sa kanya ng private complaints tungkol sa pag-uugali ni Regina, ang HR manager. Hindi raw ito marunong makisama, matapobre, mapanglait at madalas mangbastos ng staff. May nagbanggit pang may umiiyak sa CR dahil hindi pinirmahan ang leave form kahit may emergency sa pamilya. Sa unang tingin, imposible iyon para kay Ethan. Sa ugaling alam niya at inaasahan mula sa isang HR, dapat ito ang pinakamaunawain at pinakamatulunging department. Pero iba ang sinasabi ng mga kwento, kaya ngayong araw, siya mismo ang nagpasya. Hindi bilang CEO, kundi bilang isang simpleng janitor na magmamasid ng tahimik. Pagpasok niya sa main hallway, hindi kagaya dati, walang yumuukod o bumati sa kanya. Walang sumisigaw ng "Good morning, sir." Wala ring nakangiting receptionist na handang itimpla siya ng kape. Ngayon, isa na lang siyang lalaki na may hawak na mop at timba. Napaniti siya ng bahagya, hindi dahil sa pagkalungkot, kundi dahil sa kaalamang malaya siyang makikita ang katotohanan sa likod ng nangangiti ng empleyado tuwing may kamera o meeting. Inikot niya ang kanyang tingin habang naglilinis sa hallway. Napansin niyang may ilang staff ang mukhang puyat, hibang at parang takot magkamali. May isang babae sa accounting na mabilis maglakad habang nagkakandara pa sa pagdala ng mga folders. May garda mukhang kinakabahan habang nakatayo, parang anytime ay may sisigaw sa kanya. Tahimik ang paligid pero mabigat ang hangin, parang lahat ng tao ay naglalakad sa manipis na yelo. Habang nagpapahid siya ng sahig, narinig niya ang dalawang empleyado na nag-uusap sa malapit na pantry. Mahinang boses, parang takot na baka may makarinig. Sabi ng isa, buti na lang hindi siya nahuli ni Regina kanina at nakahabol pa sa login. Yung isa naman, kinuwento na pinagalitan siya kahapon dahil sa simpleng pagkakamali sa file naming. Pareho silang nagbuntong hininga, sabay sabing sana raw ay may dumating na pagbabago. Napahinto si Ethan sandali at dahan-dahang nagpatuloy sa pagwalis, pero nakikinig siya ng mabuti. Hindi pa man niya nakikita si Regina ng harapan sa bagong identity niya. Ramdam na niya ang epekto nito sa buong opisina at hindi iyon maganda. Habang nagpapatuloy siya sa paglilinis ng hallway, dumaan ang ilang empleyado. May ilan na umiiwas ng tingin, may iba naman na agad dumiretso na parang ayaw mapansin na tumitingin sa janitor. Sanay na sanay si Ethan sa pagtrato sa kanya bilang CEO, kaya ngayong wala man lang kumikilala sa presensya niya, parang nakakalungkot. Pero mas nagiging makatotohanan ang misyon niya. Mas lumalabas ang tunay na ugali ng mga tao kapag akala nilang wala silang pakinabang sa iyo. Pagdating niya sa unang opisina, napansin niyang nakabukas ang pinto ng HR department. Doon niya unang nakita si Regina, nakaupo sa swivel chair, naka-cross arms, at abala sa pagdedemand ng papeles mula sa isang staff na halatang nanginginig. Naroon lang siya sa may gilid habang naglilinis. Pinagmamasdan ang kilos nito. Malinis ang ayos ni Regina, perpektong plansado ang blouse at palda, pero mas kapansin-pansin ang matalim na tingin nito at ang paraan ng pagtaas nito ng kilay
na may kasamang pangmamaliit. Narinig niyang tinawag nitong incompetent ang staff dahil sa maliit na pagkakamali sa form. Sa tono ng boses ni Regina, malinaw na hindi iyon pagwawasto. Pang-aapi iyon. Dahan-dahang humakbang si Ethan palayo dahil ayaw niyang mapansin agad ito. Sa ngayon, nagmamasid pa lang siya. Ayaw niyang gumawa ng hakbang na makakasira sa pag-aaral niya sa sitwasyon. Habang naglalakad siya papunta sa kabilang wing, napansin niya na may isa pang empleyado, isang babae na mukhang bagong panganak, na halatang hirap sa pagdala ng mga folders. Pinilit nitong itago ang pananakit ng likod at tuhod. Nais sanang tulungan ni Ethan, pero alam niyang kailangan niyang manatili sa karakter. Kaya noong nalaglag ang isa sa mga folders, agad siyang yumuko at binulot iyon. Napangiti sa kanya ang babae, mahina, halos parang may hangin lang. Tila iyon ang unang genuine na ngiti na nakita niya mula nang pumasok siya bilang janitor. Pagdating niya sa kabilang dulo ng floor, sinimulan niyang ayusin ang mga basurahan at punasan ang mga mesa sa lobby. Habang ginagawa niya ito, mas lalo niyang nararamdaman na tama ang desisyon niyang magpanggap. Kung hindi niya ginawa ito, hindi niya makikita ang ugat ng problema. Hindi niya maririnig ang hinanakit ng mga staff. Hindi niya malalaman na may HR manager pa lang tulad ni Regina na halos durugin ang dignidad ng mga tao. Habang naglilinis, huminto siya sandali at tumingin sa malawak na salamin sa hallway. Sa refleksyon, hindi niya nakikita ang CEO. Hindi niya nakikita ang lalaking may mamahaling suit at kotse. Ang nakikita niya ay isang simpleng lalaking halos walang nakapapansin. At sa sandaling iyon, alam niyang mas totoo ito, mas raw, mas marami siyang matututunan, at mas tiyak na malalaman niya kung anong klase ng pagbabago ang dapat niyang gawin sa kumpanyang itinayo ng ama niya. Itinaas niya ang mop, huminga ng malalim at nagpatuloy sa trabaho. Dahil iyon lang ang simula. At alam niyang mas marami pang dapat niyang masaksihan. Mas marami pang maskara ang malalaglag at mas marami pang katotohanang lalabas kahit masakit pakinggan. At handa siyang makita ang lahat. Pagkatapos ng ilang oras ng paglilinis, naramdaman ni Ethan na mas lumalalim ang katahimikan sa bawat sulok ng opisina. Hindi iyon katahimikan na nagbibigay ng kapanatagan. Iba. Mabigat, parang bawat empleyado'y naglalakad na may takot na baka may masabi o magawa na ikagagalik ng isang tao. Habang patuloy siyang nagwawali sa may hallway papunta sa pantry, bigla niyang narinig ang dalawang empleyado na mahina ang boses, halos nagbubulungan habang nagtitimpla ng kape. Hindi sila aware na naroon siya sa likod ng pader, naglilinis habang nakayuko. Narinig niya ang agad na tono ng pagod at pagkadismaya sa boses ng mga babae. Grabe si Ma'am Regina kanina. Muntik na naman akong mapagalitan kahit hindi ko kasalanan, sabi ng isa. Hirap ang boses nito, parang nagpipigil ng galit at pag-iyak. Hindi ko naman sinasadya na malate ng 2 minuto. Nagsuka yung anak ko bago ako umalis. Hindi man lang siya nakinig. Sinabihan pa ako na excuse mo na naman yan. Oy, yung isa naman ay huminga ng malalim bago sumagot. Ako rin. Kahapon nag-file ako ng leave para dalawin nanay ko na nasa ospital. Hindi niya pinirmahan, sabi niya. Madalas daw akong humingi ng pahinga. Hindi niya alam ako lang ang inaasahan nila sa bahay. Hindi ko na alam kung kaya ko pa. Tahimik si Ethan habang nakikinig, pero ramdam niya ang pagbigat ng dibdib niya. Hindi na ito simpleng reklamo, malinaw na may abuso. At ang mas masakit, parang napilitan ang mga empleyado na tanggapin na lang ang ganitong pagtrato dahil takot silang mawalan ng trabaho. Nakita niya kung paanong nagkakapalitan sila ng tingin habang pinipigilang bumagsak ang luha, sabay nagmamadaling bumalik sa kani-kanilang mesa na parang may bantang nakasunod sila palagi. Paglabas ni Ethan sa pantry para magpatuloy sa paglilinis, biglang may bumungad na mahabang buntong hininga mula sa isang lalaki sa front desk. Nakayuko ito, tila pagod na pagod. Nilingon niya ito habang dinadaanan
at nang sandaling magtagpo ang kanilang mata, mabilis itong umiwas at nagbabalik sa paghihintay ng mga tawag. Mahahalata sa postura nito ang tensyon, parang oras-oras ay may isang malaking batong nakadagan sa balikat. Paulit-ulit na lumilitaw ang parehong senyales sa buong gusali. Takot, pagod, kawalan ng lakas. Sa pagpunta niya sa kabilang opisina upang punasan ang mesa at basurahan, dumaan muli si Regina. Nakaangat ang baba, mabilis ang lakad at ang taong ng sapatos ay malakas ang tunog sa sahig na parang sinasadya para iparamdam sa lahat na naroon siya. Pagdaan nito, parang may hangin na biglang humigpit sa paligid. Agad nagsitayuan ang ilang staff na nakaupo. Ang iba na may halatang nagmamadaling inayos ang kanilang screen at papeles para magmukhang abala. Walang sumubok ngumiti, walang nagbiro, walang kahit anong senyales ng normal na opisina. Nang nakita ni Regina si Ethan na naglilinis, tiningnan lang siya nito mula ulo hanggang paa. Wala man lang salita, wala ring simpleng paggalang. Tiningnan siya na para bang wala siyang halaga. Pagkatapos, dumiretso ito sa HR office at malakas na sinara ang pinto na para bang may sinasabihan. Huwag kayong magkakamaling magkamali. Patuloy si Ethan sa paglilinis habang nagmamasid. Habang pinupunasan ang mesa sa malapit, nakita niya ang isang empleyadong babae na tila may sugat sa kamay. Hindi niya maiwasang mapansin, pero parang takot itong magpahinga. Hindi man lang tiningnan ang sugat, bagkus itinago pa ang kamay nang mapansin na tinitingnan niya. Nang lumapit ang isang kasamahan para tulungan ito, mabilis nitong sinaway ang kaibigan. Huwag mo akong tulungan, baka makita ni ma'am. Lalo pang nag-init ang sikmura ni Ethan. Halatang hindi lang takot ang nararamdaman nila, may trauma na. Habang ginagalaw niya ang trash bin sa isang sulok, bigla namang pumasok si Regina mula sa kabilang pinto. Sa tono ng uhos ng yabag nito, halatang may hindi na naman nagustuhan. Huminto ito sa harap ng isang empleyadong lalaki na mukhang bagong salta. "Ikaw," sabi ni Regina. Matalim ang tingin. "Bakit mali ang format ng email na ito? Ilang beses na ba akong nagsabi? Ano bang meron sa utak mo at hindi mo masunod yan?" Halos matulala ang lalaki. Nanginginig ang kamay. "Ma'am, pasensya na po. Inayos ko naman agad." Pero hindi pa tapos si Regina. "Aayusin mo? Puro ka aayusin. Kung hindi mo kaya ang basic, baka dapat umuwi ka na lang. Hindi ko kayang magtrabaho kasama ang taong ganyang kainutil." Tumingin si Ethan sa empleyado. Wala itong magawa kundi tumango at pilit numiti. Kitang-kita ang pighati sa mga mata, parang sarili niyang dignidad ang nadurog. Nang umalis si Regina, hindi nakaimik ang buong opisina. Tahimik. Parang lahat ay nanginginig sa takot na baka sila ang sunod. Sa may gilid, narinig ni Ethan ang dalawang empleyadong nag-uusap ng may kaba. Grabe na talaga siya, hindi na normal, bulong ng isa. Pero walang nagsusumbong. Papano? Siya mismo ang kumukuha ng complaints. Siya rin ang pumipigil. Doon lalo tumama ang katotohanan kay Ethan. Ang taong dapat pinagkakatiwalaan, siya pa ang nagiging dahilan kung bakit hindi makalapit ang mga empleyado sa hustisya. Ang HR, na dapat sandalan ng mafatao sa workplace, siya pa mismo ang ugat ng lahat ng sakit. Habang pinupulot niya ang ilang papel sa sahig, unti-unting humigpit ang hawak niya sa map. Hindi dahil nadidismaya siya bilang CEO, kundi nadudurog siya bilang tao. Hindi niya inakalang ganito na pala kabigat ang nararamdaman ng mga taong araw-araw niyang kasama sa iisang kumpanya. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi na ito basta issue sa trabaho. Ito ay isang issue ng pagtrato sa kapwa, ng respeto at ng karapatang pantao sa mismong lugar na dapat nagbibigay ng seguridad sa mga tao. Nagpatuloy siya sa paglilinis, pero ngayon mas malinaw ang misyon niya. Hindi na lang siya nagmamasid. Nagsisimula na siyang mag-ipon ng katotohanan. Nagsisimula ng lumiwanag ang buong larawan.
At habang mas nalalantad ang tunay na kultura sa loob ng kumpanya, mas lumalakas ang paninindigan niya na kailangan itong wakasan. Sa lalong madaling panahon, habang patuloy sa tahimik na pag-iimbestiga si Ethan bilang isang janitor, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng trabaho at ang tensyon sa loob ng kumpanya. Buong umaga na siyang paikot-ikot sa bawat department, naglilinis, nagbabantay, at nakikinig sa mga pirasong kwentong unti-unting bumubuo ng mas malaking larawan ng problema. Pero sa kabila ng pagod at bigat ng pakiramdam, nanatili siyang kalmado. Ang bawat hakbang niya parang may sinusukat, may hinahanap, at may pinaghahandaan. Hindi niya alam na ang susunod na mangyayari ay ang unang totoong banggaan nila ni Regina, ang HR manager na pinag-uusapan ng lahat. Papasok pa lang si Ethan sa pantry para punasan ang mesa nang biglang bumukas ng malakas ang pinto. Si Regina iyon, halatang iritado at may hinahanap na mali. Halos malaglag pa ang hawak niyang folder sa galit. Nakasunod sa kanya ang dalawang empleyadong mukhang kabado, tila ipinatawag upang sermonan na naman. Ngunit bago mahila ang atensyon ni Regina sa dalawa, napagsalpakan ng tingin ang sahig na basa sa harap niya. Si Ethan ang naglilinis niyon at kakapigalang niya sa mop kaya kumikintab pa ang tubig sa sahig. Biglang huminto si Regina, tumaas ang kilay, at sa isang iglap parang sumabog ang boses nito sa loob ng pantry. "Ano to?" sigaw niya. Humakbang siya papasok at dahil madulas ang sahig, bahagya siyang nabanat, muntik nang mapadulas. Napakapit siya sa mesa at napalakas lalo ang galit. "Ano bang klaseng janitor ka? Hindi ka ba marunong magtrabaho?" Humarap siya kay Ethan na nakayuko pa rin habang hawak ang mop. "Gusto mo bang may maaksidente rito? Gusto mo bang may mabalian dahil sa katangahan mo?" Tahimik lang si Ethan. Hindi dahil wala siyang masasabi, kundi dahil nananatili siyang tapat sa disguise niya. Hindi niya pwedeng magkaroon ng kahit anong kilos na magpapakita ng awtoridad. Kailangan niyang magmukhang ordinaryong janitor, hindi CEO. Pero ang tono ng boses ni Regina, ang bawat salita nitong may halong pag-insulto, unti-unting nag-iinit sa loob niya. Hindi dahil siya ang tinamaan, kundi dahil alam niyang ganito rin umaabot ang trato nito sa ibang empleyado. "Huwag kang nakatumanga dyan," sigaw pa ni Regina. "Ipunas mo yan nang hindi ako nadadawit sa kapabayaan mo." Lumapit siya ng mas malapit at halos tutok ang mukha sa kanya. "Ang sama pa ng amoy mo. Hindi ba kayo naliligo bago pumasok? Nakakahiya kayong tignan." Ramdam ni Ethan kung paanong naghilamos ng hiya ang mga empleyadong nakapaligid. Ang iba, pinipiling umiwas ng tingin, halatang naiilang pero takot makialam. Bago pa siya makagalaw para punasan ang bahagi ng sahig na tinutukoy ni Regina, nagpatuloy pa ito. "Kung ako lang masusunod, matagal na kitang tinanggal, anito. Pero sa malas mo, kailangan pa raw ng kumpanya ng janitor. Pero sa klase ng trabaho mo, parang mas bagay kang magwalis ng kalsada kaysa dito." Dahan-dahang huminga si Ethan at nagpatuloy sa pagpupunas. Hindi niya sinauli ang tingin, hindi siya nagsalita. Tahimik niyang tinapos ang gawain, ngunit sa likod ng katahimikang iyon, umiinit ang hangarin niyang malaman pa ang ibang hindi makatarungang ginagawa ni Regina. Nang makita ni Regina na hindi tumutugon si Ethan, lalo itong nainis. "Tingnan mo ko kapag kinakausap kita," sigaw nito. Pero hindi kumibo si Ethan. Tumingin lang siya saglit. Sapat para makita ni Regina ang paggalang, ngunit hindi ang tunay na posisyon niya sa kumpanya. Umiling si Regina at tumalikod habang ang dalawang empleyado sa likod niya ay halos hindi makahinga. Narinig pa ni Ethan ang isa sa mga ito na mahina ang boses, "Pasensya na po." Parang sila pa ang nahihiya sa ginawa ng kanilang HR manager. Paglabas ni Regina sa pantry, nagsimulang huminga ng maluwag ang mga empleyado.
Isang babaeng staff ang lumapit ng bahagya kay Ethan at mahina nitong sinabi, "Pasensya na sir. I mean, kuya, ganyan talaga siya. Halos araw-araw may napapagalitan." Kumiti si Ethan ng kaunti para hindi sila matakot. "Ayos lang," mahina niyang sagot. Ngunit sa loob niya, hindi iyon ayos. Hindi kailanman magiging ayos ang ganitong klasing pagtrato. Pag-alis ni Regina, ipinatuloy niya ang paglilinis, pero ramdam niyang nagsimula ng mabuo sa loob niya ang pangarap na baguhin hindi lang ang ugali ng HR manager, kundi ang buong sistema. Makikita sa mga mata ng mga tao ang pagod, ang takot, at ang pag-asang sanay may magtanggol sa kanila. Hindi niya iyon mapapabayaan. Hindi niya kayang iwan silang ganito habang siya naman ay nasa taas, komportabling nanonood mula sa executive office. Habang palabas si Ethan sa pantry, napansin niyang halos lahat ng dumaan ay tahimik, balisa, at parang may kinakatakutang hindi niya pa nakikita ng buong buo. Alam niyang sa mga susunod na araw, mas marami pa siyang makikitang hindi makatarungan. Ang pangalawang araw niya bilang janitor ay nagbubukas na at malinaw na mas may mabibigat pang eksena na darating. Pero sa ngayon, ang mahalaga ay nakita niya na ang unang piraso ng mas malaking problema, ang walang habas na pangmamaliit ni Regina. At alam niyang hindi pa iyon ang pinakamasama. Ang totoo, nagsisimula pa lang siya sa pagsisid sa pinakamadilim na bahagi ng loob ng kumpanya na siya mismo ang nagmamay-ari. At sa oras na matapos ang kaniyang misyon, walang sinuman ang magtatangkang mang-abuso muli, hindi habang siya ang CEO. Maya-maya pa, matapos ang eksenang nangyari sa pantry, nagpatuloy si Ethan sa paglilinis sa bawat sulok ng opisina. Mas mabigat na ang pakiramdam sa dibdib niya ngayon dahil kitang-kita niya na kung paano nahuhubog ang takot sa mga empleyado dahil sa isang taong dapat sana ay taga-proteksyon nila. Pero hindi pa siya tapos sa paglalakad nang may marinig siyang mahinang paghingi ng tulong mula sa gilid ng hallway. Napalingon siya at nakita ang isang buntis na empleyado na nakaupo sa silya habang hawak ang bewang nito, ilahirap huminga. Nakapatong sa ibabaw ng mesa ang mga folders na dapat sana ay dinadala nito sa kabilang department. Halatang pagod na pagod ito at nangingitim ang ilalim ng mga mata, tanda ng puyat at matinding stress. Lumapit siya ng dahan-dahan para hindi ito mabigla. "Ayos lang po ba kayo?" Mahinahon niyang tanong. Nagulat ang babae, ngunit mabilis nang ngumiti kahit halata ang kirot sa ngiti nito. "Ayos lang," sagot niya, pero halata sa bawat salita ang hirap. "Kailangan ko lang siguro magpahinga sandali." Napatingin si Ethan sa mga folder na tila mas mabigat pa kaysa sa dapat buhatin ng isang buntis. Gusto niya itong tulungan, pero alam niyang kailangan niyang mag-ingat sa pagkilos. Bago pa man siya makapag-alok ng tulong, biglang bumukas ang pinto sa kabilang dulo at mabilis na lumabas si Regina. Malakas ang tunog ng takong sa sahig, parang tunog ng sigaw na paparating. "Hoy!" sigaw ni Regina. "Ano na naman yung drama mo?" Mabilis niyang nilapitan ang buntis, hindi man lang niya inalam kung bakit ito nakaupo. "Pinapadala ko ang mga papeles na yan sa finance, kaya hindi ka pwedeng umupo-upo dyan na parang prinsesa. Buntis ka lang, hindi ka naman baldado." Napalunok ang babae at pilit tumayo kahit halatang masakit ang likod. "Ma'am, pasensya na po, sumakit lang po kasi yung..." Pero hindi pa ito tapos magsalita nang taas kilay siyang pinutol ni Regina. "Excuses na naman, palagi na lang may sakit, may hilo, may iniinda. Kung hindi mo kaya ang trabaho mo, sabihin mo. Hindi pwedeng ikaw pa ang pinaghihintay ko. Kung lahat kayo ganyan, paano aandar ang kumpanya?" Narinig ng ilang empleyado ang sigaw ni Regina at dahan-dahan silang sumilip mula sa kanilang cubicle. Walang nagsalita, walang naglakas ng loob na kumontra. Ang iba nakayuko, parang iniiwasang mapagdiskitahan. Ang buntis na babae naman ay umiyak ng tahimik habang sabay pinupunasan ang luha gamit ang likod ng kamay niya.
Dahan-dahang lumapit si Ethan, bit-bit ang mop niya para sana linisin ang tumapong tubig sa floor malapit sa mesa. Pero agad siyang sinita ni Regina nang makita siyang papalapit. "Ikaw," turo nito kay Ethan, puno ng panlalait ang mata. "Bakit ka ba nandito? Bakit hindi mo nililinis yung CR sa second floor? Ang bagal mo kumilos. Dapat sa'yo tinapanggal na." Tumingin sandali si Ethan sa buntis, isang tingin na puno ng pag-unawa at paghingi ng pasensya dahil hindi niya pa kayang magsalita. Ngunit bago pa man niya matulungan ito, kinuha ni Regina ang mga folder para ipabuhat ulit sa babae. "Bilisan mo na, at ikaw," sabay turo muli kay Ethan, "lumayas ka sa harap ko." Nakakainis ang presensya mo. Hindi pumalag si Ethan. Alam niyang hindi ito ang tamang oras para ipakita kung sino siya. Kailangan niyang mag-obserba at mag-ipon pa ng lakas ng ebidensya. Kaya tahimik siyang tumalikod at nagpatuloy sa paglilinis. Pero bago siya makalayo, narinig niyang mahina ang pambulong na sabi ng buntis, "Salamat kuya, kahit sandali lang akong nakahinga." Sa mismong sandaling iyon, parang may matalim na bagay na tumusok sa puso ni Ethan. Kung ang isang buntis na empleyado ay hindi kayang makakuha ng kaunting konsiderasyon mula sa HR, paano pa ang iba? Paanong pinapayagan ang ganitong uri ng sistema? Paano naging normal ang pang-aabuso? Habang naglalakad siya papunta sa basement area para ayusin ang mga cleaning supplies, paulit-ulit niyang naririnig ang boses ni Regina. Malamig, malupit, mapagmataas. At tila paulit-ulit niyang nakikita ang mukha ng buntis na pilit lumalaban kahit halos bumibigay na ang katawan. Pagdating niya sa basement, doon niya nakita si Mang Temyong, ang pinakamatagal na janitor sa kumpanya. Nakaupo ito sa maliit na stool habang hawak-hawak ang tuhod na halatang namamaga. "Mang Temyong," tanong ni Ethan, "ayos lang po ba kayo?" Napatingin ang matanda at pilit nang umiti. "Ayos lang anak, medyo masakit lang ang tuhod. Pinapasok pa rin ako ni Ma'am Regina kahit sinabi kong masakit at masamang pakiramdam ko. Sabi niya, kailangan daw kumpleto ang janitors kasi importante raw ang image ng kumpanya." Naginit ang ulo ni Ethan sa narinig. "Hindi po ba kayo binigyan ng leave?" tanong niya. Umiling si Mang Temyong habang nakahawak pa rin sa tuhod niya. Hindi daw pwede. Baka raw maapektuhan ang performance ng department namin. Ako naman, wala nang magagawa. Kailangan ko ng trabaho. Sandaling napaupo si Ethan katabi ng matanda. Doon niya mas lalong naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Hindi lamang itong buntis na ina ang biktima, pati ang isang senior janitor na ilang taon nang naglilingkod ng tapat sa kumpanya, hindi man lang nabibigyan ng kaunting konsiderasyon. At sa likod ng lahat ng ito, iisang mukha lang ang nasa likod ng problema, si Regina. Habang nag-aayos siya ng mga gamit, tumingin siya sa paligid ng basement. Tahimik ito, malamlam ang ilaw, at tila dito itinapon ang lahat ng hindi pinahahalagahan sa kumpanya. Pero para sa kanya, dito niya nakikita ang tunay na tibok ng kumpanya. Mga taong hindi pinapansin ngunit sila ang nagbubuo at nagpapatakbo ng araw-araw na operasyon. At sa lalim ng katahimikan ng basement, doon niya tahimik na sinabi sa sarili ang isang malinaw na pangako. Babaguhin niya lahat ito, hindi lang dahil CEO siya, kundi dahil tao siya, at ang mga taong ito, karapat-dapat sa respeto. Sa susunod na mga araw, alam niyang mas lalabas pa ang katotohanan. Mas may makikita pa siyang hindi niya gugustuhin, pero kailangan niyang harapin lahat dahil iyon ang tanging paraan para tapusin ang kulturang unti-unting sumisira sa kumpanyang minana niya. Pagbalik ni Ethan mula sa basement, dala-dala niya ang bigat ng nakita niya kina Mang Temyong at sa buntis na empleyado. Mas malinaw sa kanya ngayon ang tunay na lawak ng problema. Hindi lang mga ordinaryong staff ang nahihirapan, pati ang mga pinakamatinong manggagawa ay unti-unting nauubos ang lakas dahil sa pang-aabuso ng HR manager. At tila hindi pa iyon ang pinakamasakit na parte. Ang mas mabigat ay ang tahimik na pagpayag ng lahat
dahil wala silang magawa. Masyado kasing malakas ang hawak ni Regina sa buong HR at sa records ng empleyado. Pero hindi pa niyang inaasahang sa mismong araw na iyon ay masusubukan ang tibay ng pasensya niya mismo. Habang naglalakad siya sa hallway dala ang mop at timba, tinawag siya ng isang matinis na boses. "Hoy janitor!" Sigaw ni Regina mula sa dulo. Halos mag-echo ang boses nito sa buong hallway. Hindi pa man siya nakakalapit, kita na niya sa mata ng HR manager na may pinaplano itong hindi maganda. Nakahalukip-kip ito, nakataas ang kilay at nakatingin sa kanya na para bang isa siyang gumagapang na dumi na dapat alisin. Paglapit niya, naroon pa ang dalawang staff na halatang kinakabahan. Tiningnan sila ni Regina at sabay turo kay Ethan. "Kayo, umalis muna kayo dito. Hindi ko kailangan ng audience." Agad namang lumipat ang dalawa sa kabilang side ng hallway, pero hindi umalis ng tuluyan. Parang gusto nilang makita ang mangyayari, ngunit takot masangkot. Humarap si Regina kay Ethan, nakaangat pa lahat ng CR, lahat ng hallway, lahat ng waste bins, lahat ng pantry. Ikaw ang maglilinis. Mag-isa. Binaba pa nito ang folder at muling tumingin sa kanya. "Ayoko nang makakita ng kahit sino man sa janitorial team sa floor na to, kundi ikaw." Pinipilit ni Ethan na manatiling kalmado. "Ma'am, pasensya na po, pero mukhang marami po ata para sa isang tao." Hindi pa siya tapos magsalita nang mas lalo pang tumalim ang tingin ni Regina. "At may argumento ka pa? I told you to do it. Dapat hindi ka nagrereklamo. Kung mabagal ka, problema mo yan. Kung hindi mo kaya, mali siya sa trabaho mo iyon. At sinasabi ko na sa'yo, isang maling gawa mo pa, ikaw ang unang mawawala dito." Nagpatuloy si Regina sa paglalakad patungo sa pantry at sinenyasan siyang sumunod. Umasok si Ethan, dala ang mop at nakita niya ang gulat sa ilang empleyadong naroon. May ilan pa na nagkakanda-ugaga sa pag-aayos ng gamit dahil mukhang masama na naman ang mood ng HR manager. Pagpasok ni Regina sa pantry, agad nitong tinanggal ang takip ng basurahan at sabay punas ng tissue sa mesa. Hinulog nito ang mga tissue sa sahig. "O ayan," sabi nito, nakatingin kay Ethan, "linisin mo. Dapat walang bakas." Tinanggal pa nito ang takip ng isang lalagyan ng kape at sinadya pang itapon ang ilang butil sa sahig. Halos hindi makapaniwala ang mga empleyado sa nakikita nila. Ang isang babae, nakaupo sa tabi ng water dispenser, ay napayuko na lang at nagkunwaring abala para hindi mapagalitan. Habang pinupulot ni Ethan ang tissue, naririnig niya ang pag-iling at buluman ng mga tao. Ngunit wala ni isa ang naglakas loob magsalita. Ganoon kagrabe ang takot kay Regina. Ganoon siya kalakas humawak ng autoridad. Nang matapos magkalat si Regina, tumalikod ito kay Ethan at nagsimulang magsalita ng mas malakas sa lahat ng nakakarinig. "Alam niyo ba kung bakit bagsak ang performance ng department na to? Dahil sa mga katulad niya, mga walang pakialam, mga hindi marunong sumunod. Kaya kung ako sa inyo, magtrabaho kayo ng maayos para hindi kayo maging katulad niya." Para bang tinamaan sa puso ang ilang empleyado. Ramdam ni Ethan ang biglang pagsikip ng hangin. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang galit ni Regina. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lang nito kamuhian ang mga taong mas mababa ang posisyon. Pero malinaw sa kanya na walang dapat pawalan dito. Kinakabahan man ang mga taong nakapaligid, nakatingin sila kay Ethan na parang gusto nilang humingi ng tawad sa hindi nila kayang sabihin. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Regina at iniwan ang pantry na parang bagyong dumaan. Iniwan niya si Ethan sa gitna ng gulo na siya mismo ang gumawa. Habang unti-unting nililinis ni Ethan ang kalat, napapansin niya ang mga mata ng empleyado. Nakikiusap, nagtataka, naaawa at sabay natatakot. Gusto nilang tumulong pero wala silang magawa. Isang babae ang naglakas loob magsalita. "Kuya, pasensya ka na. Hindi ka naman talaga dapat pinupunterya niya. Lahat kami nakakaranas niyan." Tumango siya ng marahan. "Ayos lang po," sagot niya. Pero sa loob niya, hindi yon kailanman magiging ayos. Lalo na
Kung araw-araw niyang makikita kung paano nasasakal ang mga tao sa mismong lugar na dapat nagbibigay ng kabuhayan at pag-asa. Nagtungo si Ethan sa CR para simulang linisin ang isa sa mga pinag-utusan sa kanya. Sa bawat pagpunas niya ng tiles at pagligpit ng basura, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng responsibilidad. Ngunit hindi ito responsibilidad ng isang janitor. Responsibilidad ito ng isang leader. At bilang CEO, may tungkulin siyang protektahan ang bawat isa sa mga taong nagtatrabaho sa ilalim niya, hindi bilang boss, kundi bilang tao. Habang pinupunasan niya ang salamin, tinitigan niya ang sarili. Hindi niya nakita ang mahina at tahimik na janitor. Ang nakita niya ay ang lalaking may hawak na kapangyarihang baguhin ang buhay ng mga taong ito. Hindi pa man niya nalalantad ang sarili. Alam niyang may darating na oras na hindi niya na kayang manahimik. At sa araw na iyon, matapos ang malupit na utos ni Regina, unti-unti nang nabubuo ang pagsabog ng katotohanan. At alam niyang malapit na ang sandaling iyon na hindi na siya papayag na may kahit isang empleyadong luhaan dahil lamang sa maling paggamit ng kapangyarihan. Pagkatapos ng mahabang araw ng paglilinis at pag-iikot sa bawat sulok ng kumpanya, napagpasyahan ni Ethan na bumalik muna sa basement para ibalik ang mga gamit. Habang pababa siya sa hagdan, ramdam niya ang sakit ng likod at pagod sa braso. Hindi siya sanay sa maghapong trabaho bilang janitor, pero tiniis niya iyon dahil mas kailangan niyang maramdaman ang tunay na buhay ng mga taong araw-araw na dumaranas ng pangmamaliit at pang-aabuso. Pagdating niya sa basement, una niyang napansin ang mahina at mabagal na tunog ng paghinga. Paglapit niya, nakita niya si Mang Temyong na nakaupo pa rin sa lumang stool. Nakasandal ito sa pader, pawis na pawis at halatang hirap gumalaw. Hawak-hawak nito ang tuhod na namamaga at tila mas malala na kaysa kaninang umaga. Mang Temyong, mahina ngunit nag-aalalang tawag ni Ethan. Agad namang dumilat ang matanda, pilit gumuhit ang ngiti sa labi. Ay, Ethan, nandiyan ka na pala. Pasensya ka na anak, medyo masakit lang talaga itong tuhod ko. Mukhang sumumpong na naman ang rayuma ko. Nilagnat pa ako kanina pero wala. Pinilit ko pa ring magtrabaho. Baka pagalitan na naman ako ni Ma'am Regina kapag hindi ako makita sa area ko. Napatigil si Ethan. Nakita niya kung paano nanginginig ang kamay ng matanda. Kung paano pinipilit nitong panatilihin ang pagiging matatag kahit halata namang nanlalambot na ang katawan. Hindi po ba kayo binigyan ng pahinga? Tanong niya, bagamat alam na niya ang sagot. Napailing si Mang Temyong, dahan-dahan at may bigat. Hindi raw pwede. Sabi ni Ma'am, kailangan daw kumpleto kami ngayon. Marami raw bisita, baka dumating ngayong linggo. Kaya kahit hindi ko na kaya, pumasok pa rin ako. Kung hindi ko gagawin, baka mawalan ako ng trabaho. Napapikit si Ethan sa narinig. Hindi niya alam kung paano kinitataguyod ng matanda ang ganitong klaseng pasakit araw-araw. Hindi ito dapat hinahayaan. Pero dahil sa takot ng mga empleyado, pinipili nilang tiisin kaysa mawala ang tanging pinagkukunan nila. Lumapit siya at marahang hinawakan ang balikat nito. Mang Temyong, dapat po nagpapahinga kayo. Hindi po dapat kayo pinipilit ni Regina. Napangiti ang matanda, malungkot at may halong pagod. Anak, sa edad kong ito, mahirap na akong tumanggi. Marami ng mas bata sa akin na naghihintay ng trabaho. Kapag hinabi niya na hindi niya ako kailangan, wala na akong laban. Napabuntong hininga si Ethan. Hindi niya masabi ang tunay niyang pagkakakilanlan. Alam niyang kung umamin siya ngayon, mawawala ang maingat niyang pag-iimbestiga. Kailangan niyang tapusin ang plano bago siya magpakilala. Kumuha siya ng basong tubig mula sa dispenser at iniabot sa matanda. Inumin niyo po muna ito. Kailangan niyo po ng tubig. Kinuha iyon ni Mang Temyong at dahan-dahang uminom. Salamat anak, mabait kang bata. Kahit janitor ka, iba ang ugali mo. Sana lahat ng tao
may malasakit gaya mo. Sa sandaling iyon, tila may kumurot sa puso ni Ethan. Habang nakaupo sa tabi ng matanda, doon niya lalong naintindihan ang salitang malasakit. Hindi iyon natututo sa posisyon, titulo o edad. Iba ang taong marunong magmalasakit dahil iyon ang itinuturo ng puso, hindi ng trabaho. Ngunit sa kabilang banda, nakakagalit isipin na may HR manager na tulad ni Regina na hindi kayang bigyan ng kahit simpleng konsiderasyon ang matandang tulad nito. Habang kausap si Mang Temyong, biglang bumukas ang pinto ng basement at narinig nila ang malakas na yabag pababa ng hagdan. Sumilip ang boses ni Regina, malamig at puno ng diskusto. "Temyong, bakit ka nakaupo dyan? Hindi ka pa ba tapos sa assigned area mo?" Agad na tumayo si Mang Temyong kahit nanginginig pa ang tuhod. Nataranta itong tumayo at muntik pang matumba. Inalalayan ito ni Ethan pero sinamaan sila ng tingin ni Regina. "Ano ba tung eksena niyong dalawa? At ikaw," sabay turo kay Ethan. "Bakit nandito ka? Hindi ba't may pinapagawa ako sa'yo sa third floor? Bakit ka nagtatago dito?" Kalmado si Ethan pero ramdam niya ang galit na gustong kumawala. "Ma'am," mahinahon niyang sagot. "Sumasakit lang po ang tuhod ni Mang Temyong. Nagpapahinga lang po sandali." Nakatiklop ang braso ni Regina. Nakataas ang kilay na parang hindi makapaniwala. "Rest? At sino ang nagbigay ng pahintulot? Hindi ka dapat manipapahinga kung hindi pa tapos ang trabaho mo, Temyong. Kung hindi mo kaya, sabihin mo ngayon pa lang para makahanap na ako ng mas batang papalit sa'yo." Napayuko si Mang Temyong, hindi makatingin. Kita sa mga mata nito ang hiya, sakit at panggigigil na pinipigil para lang manatiling may trabaho. "Pasensya na po, ma'am. Tatapusin ko na po." Hindi na nakatiis si Ethan. "Ma'am, dapat po yata." Pero agad siyang pinutol ni Regina. "Wala akong sinabi na pwede kang magsalita, janitor. Bawasan mo yang pakialam mo. At tandaan mo, isa ka lang sa pinakamababang empleyado dito. Ayusin mo trabaho mo o lalabas ka sa pintong to nang walang dala." Hindi kumibo si Ethan. Hindi dahil wala siyang kayang sabihin, kundi dahil oras pa rin ng pagpipigil. Kinailangan niyang lunukin ang init ng nanggagalaiting damdamin at hintayin ang tamang oras ng pagputok. Para kay Mang Temyong, para sa buntis, para sa lahat ng nalalagay sa peligro dahil sa isang abusadong HR manager. Nang umalis na si Regina at kumawala ang bigat ng tensyon sa hangin, muling napaupo si Mang Temyong, mas nanginginig na. Hinawakan ni Ethan ang balikat nito at nagsalita ng banayad. "Mang Temyong, huwag po kayong mag-alala. May darating pong pagbabago." Tumingin ang matanda sa kanya, may bahid ng pag-asa. "Sana nga anak. Sana totoo yan." Tahimik na tumango si Ethan. "Totoo po at malapit na." Pagkatapos ng mabigat na pangyayari sa basement, mas lalo pang nagiging malinaw kay Ethan na hindi na simpleng pang-abuso ang nagaganap sa kumpanya. Isa na itong kultura ng takot na matagal nang lumalamon sa mga empleyado. At kung hindi niya ito haharapin ng maayos, mas marami pang tulad ni Mang Temyong at ng buntis na empleyado ang tuluyang mawawasak. Kaya habang bitbit niya ang mop at naglalakad pabalik sa third floor, mas tumitibay ang determinasyon niyang tapusin ang lahat ng ito, hindi lamang bilang CEO, kundi bilang taong may malasakit. Pag-akyat niya sa floor, napansin niya ang kakaibang kilos ng mga empleyado. Tahimik sila, pero may tensyon sa pagitan ng bawat paghinga. Parang lahat ay nakabantay, nag-aabang ng anumang pangyayari na magpapagalaw sa fragile nilang araw. Nang dumaan siya sa HR area, napansin niyang bukas ang pintuan ng opisina ni Regina at marami itong papel na nilalapag ng may galit. Naroon ang ilang dokumentong hindi niya inaasahang makikita. Nagpanggap siyang naglilinis sa gilid pero lihim niyang minamasdan ang mga papel na nakaipit sa mesa. Leave forms, complaints, misreports, lahat may malaking pulang marka. Nakita niya ang ilang papel na may nakasulat na denied, return to sender, at invalid request.
Sa laki ng bilang ng papel na iyon, napagtanto niyang sistematiko ang ginagawa ni Regina. Hindi lang siya basta mapang-abuso sa salita. Pinipigil niya ang mga reklamo bago pa makarating sa management. Hindi niya lang sinasaktan ang damdamin ng mga tao, sinasakal niya rin ang kanilang karapatan. Habang pinupunasan niya ang mesa, napansin niyang may isang dokumentong muntik ng malaglag mula sa gilid ng drawer. Sumilip siya saglit at nakita ang ilang HR reports na naka-embed sa system, ngunit hindi na ipapadala. Mga reklamo na dapat ay ipinapasa sa upper management, pero nakatago lang sa isang folder. May mga pangalan doon na kilala niya, mga taong nakita niyang minamaltrato nitong mga nakaraang araw. Hindi niya iyon maaaring kunin dahil makakahalata si Regina. Pero sapat na ang nakita niya upang mabuo sa isip niya ang sunod niyang hakbang. Kailangan niyang makakuha ng mas malinaw na ebidensya at testimonya ng mga empleyado. Kailangan niyang makita kung paano nito pinipihit ang sistema para maprotektahan ang sarili at masakal ang mga taong dapat niya sanang pinoprotektahan. Lumipat siya sa kabilang department. Kunwari naglilinis ng trash bins. Pero ang totoo, minamasdan niya ang kilos ng mga empleyado. Napansin niyang halos lahat ay napapalingon kapag dumadaan si Regina. May ilan pang mabilis na nagtatago ng papel. May iba namang biglang nagsusumikap na huwag magkamali. Parang lumalakad sila sa ibabaw ng bubog. Walang katiyakan, walang proteksyon, walang boses. Pagbalik niya sa pantry, nakita niya ang dalawang empleyadong dati niyang narinig na nag-uusap. Ngayon ay mahina muli ang kanilang boses. Hindi na talaga tama ang ginagawa ni ma'am, sabi ng isa. Hindi niya pinasa yung leave ko last month. Hindi raw urgent, pero na-confine ng nanay ko. Halos maubos ipon ko. Nangyari rin sa akin, sagot ng isa. Nag-file ako ng complaint dahil sinigawan niya ako sa harap ng partners. Hindi man lang umabot sa management. Siya rin ang sumalo ng complaint ko, tapos siya rin ang nag-dismiss. Para daw baseless. Halos hindi makapaniwala si Ethan habang naglilinis ng mesa sa harap nila. Hindi na ito ordinaryong pang-api. May sinasadyang pagtatakip, may pinipigilang sistema. Si Regina ay hindi lang mapanglait. Manipulative siya at ginagamit ang HR posisyon para protektahan ang sarili at hadlangan ang pagsulong ng mga empleyado. Habang nag-iisip si Ethan, biglang may sumilip sa pantry na isang lalaki mula sa IT department. May dinadala itong mga cables at tools, pero nang makita si Regina na papalapit, mabilis siyang tumalikod at nabitawan ang hawak na screwdriver sa pagkataranta. Tumaas ang boses ni Regina. Ang bagal mo, ilang araw na yang inirereklamo kong computer sa office ko. Ayusin mo na to bago ako mawala sa mood. Halos nanginginig ang kamay ng lalaki. Sumagot ng mahina. Opo ma'am, ayusin ko na po. Pinagmamasdan ni Ethan ang eksena. Hindi man niya kilala ang lalaki. Ramdam niya ang takot na kumukulong parang tubig sa loob ng presyon. Hindi na ito makatarungan. Hindi na ito dapat pinapanood lang. Nang bumalik si Regina sa office niya, lumapit ang IT staff kay Ethan at mahina nitong bumulong. Kuya, ingat ka sa kanya. Kapag may hindi ka nagawa, gagawan ka niya ng kaso. Lahat dito may takot sa kanya. Pero wala naman kaming magawa. Tumango si Ethan ng marahan, nangangako sa sariling hindi magwawakas ang araw na ito nang wala siyang ginagawa. Maraming salamat, ang tanging nasabi niya. Ngunit sa loob niya, ibang-iba ang tono. Hindi pasasalamat ang tunay niyang nararamdaman, kundi pagputok ng determinasyon. Hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Lahat ng naririnig niya ay nagiging bahagi ng gabay para sa dapat niyang gawin. Habang naglalakad siya papunta sa dulo ng hallway, napatingin siya sa transparent glass wall kung saan nakikita ang ilang empleyadong nagda-type sa kani-kanilang mesa. Tahimik silang lahat, walang nag-uusap, walang nagtatawa. Parang mga makinaryang pinipilit gumana sa ilalim ng takot. Hindi dapat ganito ang kultura ng kumpanya. Hindi dapat ganito ang araw-araw ng mga taong nagpapatakbo ng operasyon. Pagbalik niya sa basement para iwan ang ilang kalat,
napansin niya ang mga lumang dokumentong nakastaple na halos nakasingit na sa filing cabinet. Kinuha niya ang isa at nagulat nang makita ang date. 6 na buwan na ang nakalipas. Leave request. Hindi pinirmahan. Complaint form. Invalid. Request for salary adjustment. Rejected. At lahat may pirma ni Regina sa ibaba. Hindi niya kinuha ang dokumento pero ibinalik niya iyon na may mas mahigpit na kagustuhan sa puso. Patuloy siyang nag-iipon ng impormasyon hindi sa papel kundi sa karanasan at mismong mata niya. Lahat ng ito kailangan niyang ipakita sa tamang oras. At habang paakyat muli si Ethan sa hagdan, dala ang mop at vacuum tulad ng isang ordinaryong janitor. Ang tunay na intensyon niya ay nagsisimula ng lumitaw. Hindi na lamang siya nag-oobserba. Nagsisimula na siyang maghanda. Dahil alam niyang malapit nang lumitaw ang pagkakataong ilalabas niya ang totoo. At kapag dumating ang araw na iyon, walang makakapigil sa kanya na ayusin ang pagkasira ng kumpanyang pinakamamahal niya. Nang matapos si Ethan sa isa pang round ng paglilinis, ramdam niyang mas lumalalim ang bilim sa loob ng kumpanya. Hindi iyon dilim na galing sa ilaw, kundi sa ugaling unti-unting sumisira sa dignidad ng mga tao. Habang dinadala niya ang mop papunta sa susunod na office area, narinig niya ang maingay na pagtapik ng papel mula sa kabilang hallway. At doon niya nakita si Regina na tila mas masama ang timpla kaysa sa mga nakalipas na araw. Sa gitna ng hallway ay may naalatag na ilang papel, halatang tinapon ng may galit. May ilang empleyado na nakapila sa tapat niya, parang mga batang napagalitan. Ang unang lumapit ay isang babae na halatang magdamag na hindi nakatulog. Tanging paghinga niya ang naririnig bago sumabog ang boses ni Regina. Ano to, sabay taas ng papel? Ilang beses ko bang sasabihin na mali ang pag-format ng reports nyo? Puro incompetence na lang ba ang alam ninyo? Napayuko ang babae at hindi nakasagot. Halos nanginginig ang kamay nito sa sobrang kaba. Tumalikod si Regina at itinapon ulit ang papel sa sahig. Tumama iyon sa paanan ng isa pang empleyado na napahakbang pabalik sa gulat. Hindi ko alam kung bakit kayo tinanggap dito. Kung ako ang masusunod, minamaneho ko na kayong palabas ng building. Tahimik na nanonood si Ethan mula sa gilid, naglilinis kunwari ng sahig. Ngunit sa bawat salita ni Regina ay parang may tumitibok na namumuong galit sa dibdib niya. Nakikita niya sa mga mukha ng mga empleyado ang labis na takot. Takot na bumalik ang tingin ni Regina sa kanila. Takot na baka sila ang sunod na pagdawanan o insultuhin. Habang nagbubulalas si Regina, napansin niyang nakatingin si Ethan sa kanyang direksyon. Sa halip na ituring iyon bilang simpleng tingin ng janitor, bigla siyang nataasan ng kilay. Ikaw, sabay turo kay Ethan, halika rito. Lumapit si Ethan, dala ang mop. Ano bang ginagawa mo dyan? Bakit parang hindi mo tinapos yung linis mo sa pantry? Ito ba ang gusto mong trabaho? Ganito ba kabagal ka palagi? Kahit gusto niyang sumagot ng diretsyo. Nagtimpi si Ethan. Kalma ang boses niya. Ma'am, nililinis ko na po kanina. May tumawag lang po siya. Pero mabilis siyang pinutol ni Regina. Tigilan mo yan, huwag kang magreklamo. At bakit ka nakikitingin? Gusto mo bang sabayan ko ang pagsigaw? Sinipat siya nito mula ulo hanggang paa, saka nagpatuloy. Hindi ka dapat gumalaw na parang tao rito. Isa ka lang janitor. Tandaan mo yan. Sa sandaling iyon, tahimik ang paligid. Walang kumilos, walang pumalag. Kitang-kita sa mga mukha ng mga empleyado ang awa, hindi para kay Regina, kundi para kay Ethan. Dahil sa wakas, may isa silang nakikilalang tao na hindi dapat tratuhin ng ganoon. Habang nakatayo si Ethan at nakayuko, sinamantala ni Regina ang sandali para pahiyain siya sa lahat. Tingnan niyo siya, ganyan ang ayaw kong empleyado. Walang initiative, mabagal at mukhang walang plano sa buhay. Kung gusto niyong manatili rito, huwag niyong tularan ang katulad niya. Napayuko ang ilan. Ang iba'y napapikit sa hiya. Para bang sila ang pinapagalitan. Ang bigat ng salita ni Regina
ay hindi lamang tumama kay Ethan. Tumama iyon sa lahat ng taong dumaranas ng ganitong gawain araw-araw. Maya-maya pa'y may isang lalaking staff ang naglakas loob magsabi, mahinahong tono, "Ma'am, baka naman po." Pero bago pa ito makapagtuloy, tumaas agad ang boses ni Regina. "Ikaw, may sinasabi ka?" Napaatras ang lalaki. Halata sa mukha niya ang panghihina. Kaya tumango na lang ito at mabilis na pumahimik. Doon naramdaman ni Ethan na hindi lang takot ang pumipigil sa kanila. May trauma na. Trauma mula sa pang-araw-araw na pag-aalipusta. Trauma na dala ng taong dapat sana'y nagbibigay gabay. May lumapit na isa pang staff, isang babae na kanina'y nakayuko. Hindi siya nagsalita pero tumingin siya kay Ethan na may pagkahabag sa mata. Isang simpleng tingin na nagsasabing, "Pasensya ka na, sana kaya ka namin ipagtanggol." At iyon ang pinakamasakit na parte. Hindi sila duwag, sila ay sinakal ng sistema. Nang matapos si Regina sa panghuhusga, nagmarcha siya pabalik sa opisina. Habang tinatahak niya ang hallway, tumikhim siya at nagsalita ng malakas. "At kayong lahat, magtrabaho kayo ng maayos. Ayaw kong may naririnig na reklamo. Kapag may lumabag, alam nyo na ang mangyayari." Pag alis ni Regina, huminga ng malalim ang buong opisina. Parang kolektibong paghinga ng mga taong kanina pa pinipigilan ang sarili. Lumapit si Ethan sa kalat at isa-isang pinulot ang papel. Habang ginagawa niya iyon, may lumapit na empleyado, isang babae na hawak-hawak pa ang notebook. Mahina ang boses nito. "Kuya, pasensya na talaga. Hindi ka naman talaga dapat pinaghanap o pinag-initan. Ganyan lang talaga siya." Ngumiti si Ethan ng mahina. "Ayos lang po. Hindi ko po kayo masisisi." May isa pang lumapit, isang lalaki, at pabulong na nagsabi, "Kung may magagawa lang kami, kung may boses lang kami, matagal na sana siyang natanggal." Sa sandaling iyon, ramdam ni Ethan ang bigat ng katotohanang unti-unti nang nabubuo. Hindi siya nag-iisa. Hindi lamang siya ang nakakita ng katotohanan. Kung tutukusin, matagal nang nakikita ng mga empleyado ang lahat. Pero sila ay ginapos ng takot, pinatahimik ng mga banta at pinaniwalang wala silang karapatang magsalita. At habang pinupunasan niya ang sahig, ramdam niya ang unti-unting pagsisikip ng dibdib. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa awa at pagkabismaya. Ang kumpanya na dapat ay tahanan ng mga pangarap ay naging piitan ng pang-aapi. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yun, may nagliliyab na apoy, at iyon ay ang pangakong tahimik niyang ginawa. Hindi ito mananatili ng ganito. Hindi niya hahayaang masanay ang mga tao sa sakit. Hindi niya hahayaang manatiling nilalamon ang kumpanya ng abusadong sistema. At habang lumalapit ang araw ng pagharap, alam niya, sa bawat oras na lumilipas, mas malinaw ang ebidensyang hinahanap niya. At malapit na, napakalapit na. Mula nang mangyari ang matinding pang-aalipusta ni Regina sa hallway, ramdam ni Ethan na parang umaandar na sa sukdulan ang panggigigil ng HR manager sa kanya. Ngunit hindi niya akalaing sa mismong araw ding iyon, mabubunyag ang isa sa pinaka-importanteng ebidensyang mag-uudyok sa kanya para tuluyang tapusin ang kanyang pagtatago. At magsisimula iyon sa isang insidenteng hindi niya inaasahan, isang simpleng pagkahulog lang ng relo, pero sapat na para tuluyang ibaba ni Regina ang pinakamalaking bintang na maaari niyang ipataw. Pagkatapos niyang maglinis sa pantry, nagpunta siya sa conference hallway para punasan ang sahig. Habang naglalakad siya, napansin niyang umaalog ng bahagya ang relo sa kanyang bulsa. Ang mamahaling relo na hindi niya naisusuot. Tinatago niya para hindi agad mahalata. Pero sa kasamaang palad, habang yumuyuko siya para pulutin ang isang nakakalat na papel, biglang sumabit ang relo sa gilid ng pocket at tuluyang nahulog sa sahig. Tumama iyon ng may kalakasan, sapat para marinig ng dalawang empleyado na nakaupo malapit sa cubicle. "Uy, ano yon?" tanong ng isa. Napalingon.
Agad na lumapit si Ethan para kunin ang relo. Pero bago niya ito maabot, isang pares ng sapatos na may matinis na tunog ang biglang humarang. Nang tumingala siya, bumungad ang nakataas na kilay at malamig na tingin ni Regina. Para bang sabik itong makahanap lang butas para ipahiya na naman siya. "Ano to?" tanong ni Regina, halos sumisigaw habang dinadampot ang relo. "Mamamahaling relo? Para kanino to? Sigurado akong hindi ito sayo." Tahimik lang si Ethan. Wala siyang balak sagutin ito ng mayabang. Ngunit bago pa man siya makapagpaliwanag, umiikot na si Regina sa kanya na parang pusang sabikmang biktima. "Saan mo nakuha to? Ha? Ninakaw mo ba?" Bulyaw nito sabay hawak ng mahigpit sa kwelyo ni Ethan. Hindi man nasaktan si Ethan, pero ramdam niya ang malalim na insulto. At mas masakit pa kaysa doon ay ang biglaang panlalaki ng mata ng mga empleyadong nakasaksi. Halatang natakot sila sa tindi ng bintang. "Ma'am, hindi po ako." "Hindi ka ano?" sigaw ni Regina, halos tumalsik ang laway sa sobrang galit. "Hindi ka magnanakaw? Anong tawag mo rito?" Itinuro nito ang relo sa mukha niya. "Mahigit kalahating milyong piso ang halaga nito. Sigurado akong hindi ka bibili ng ganyan kahit magkatrabaho ka pa rito ng 5 taon. Bakit mo hinahawakan to? Sabihin mo." Maya-maya pa, may dumating na 2 empleyado, mukhang dinawit ng sigaw ng HR manager. "Ma'am, ano pong nangyari?" "Eto," sabay turo kay Ethan. "Nahuli kong may dalang relo na hindi naman niya pagmamay-ari. Magnanakaw pala." Bumaling siya kay Ethan, mas lumakas ang boses. "Ano pa? Sabihin mo, kanino mo ninakaw to?" Hindi agad nakapagsalita si Ethan. Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil ramdam niya ang pagkuyom ng emosyon sa mga empleyadong nanonood. Ang ilan sa kanila nakayuko na. May isa na napapikit, parang nasasaktan. May isa pang naghihintay na baka may milagro na sana may magtanggol. Pero walang nagsalita. "Ma'am," mahinang sabi ni Ethan, "akin ho yan." Natawa si Regina. Hindi basta tawa, tawang may halong pang-uuyam. "Akin ho yan," panggagaya nito sa boses niya. "Ganyan ba talaga kayo? Kapag nahuli na, mag-iimbento ng kwento?" Tumingin ito sa mga staff. "Kita nyo? Hindi lang tamad, sinumaling pa." Sabay harap muli kay Ethan. "Seko! Guards!" Halos sabay na dumating ang 2 security guard. Nagtatakang ngunit halatang takot din kay Regina. "Ma'am, iparecord ang insidente na to." "Ito," sabay turo kay Ethan. "Magnanakaw. Dalhin yan sa receiving area at i-report sa akin mamaya. Ako mismo ang magpapaterminate sa kanya." Biglang bumigat ang atmosphere. Ramdam ni Ethan ang pag-aalala ng mga empleyado, lalo na ang isang babaeng kanina'y halos lumuha habang pinapanood ang paggalaw niya bilang janitor. Hindi ito makatingin ng diretsyo, pero alam niyang gusto nitong magsalita. Pero dahil sa takot, walang nagawa ang mga tao. "Ma'am," mahinang sambit ng guard, "sigurado po ba kayo?" "Huwag niyo akong tinatanong," sigaw ni Regina. "Gawin niyo ang trabaho niyo." Hinawakan ng guard si Ethan sa braso. Hindi marahas pero malinaw na sinusunod ang utos ng HR manager. Sa sandaling iyon, tahimik lang si Ethan. Hinahayaan ang eksenang magpatuloy. Hindi dahil wala siyang magagawa, kundi dahil kailangan niyang makita kung gaano kalalim ang problema. Kailangan niyang maramdaman ang sapat na sakit para hindi na ito maulit kahit kailan. Habang inilalayo si Ethan, napakita ang isang staff na hindi na nakatiis. "Ma'am, baka naman hindi niya." Pero hinarap agad ito ni Regina. "Ikaw, sumusunod ka rin ba?" Sabay turo ng may matalim na titig. "Gusto mo bang ikaw nang isunod ko sa termination list?" Napaatras ang empleyado, napayuko, tumahimik, at iyon ang pinakamabigat na eksenang nakita ni Ethan sa araw na iyon. Hindi ang pagbintang sa kanya, hindi ang paghila sa kwelyo niya, kundi ang takot na pumigil sa mga tao upang magsalita ng katotohanan.
Habang inilalabas siya mula sa hallway, ramdam niyang ang bawat hakbang niya ay papalayo sa pagkatao niyang janitor at palapit naman sa sandaling matagal na niyang hinihintay. Ang pagharap sa buong kumpanya bilang CEO. Ngunit hindi pa yon ang oras. Hindi pa ngayon. Hindi pa rito. May dapat pang mangyari. May dapat pang lumabas. At malapit na iyon. Dinala si Ethan ng 2 security guard papunta sa receiving area, pero hindi siya sinakpan o pinahiya ng mga ito. Sa katunayan, halatang naiilang pa sila sa utos ni Regina. Habang naglalakad, ramdam ni Ethan ang bigat ng tensyon sa buong opisina, hindi dahil sa kaguluhang ginawa niya, dahil wala naman talaga siyang kasalanan, kundi dahil sa kung paano lumala ang galit at kapangyarihang hawak ni Regina sa mga tao. At ngayong ibinintang na siya bilang magnanakaw, alam niyang ito na ang hudyat ng mas malalim pang pagbulwak ng katotohanan. Pagdating sa receiving area, mahinahong nagsalita ang isa sa security guard. "Kuya, pasensya na. Hindi naman talaga naming alam ang nangyayari. Utos lang kasi ni Ma'am Regina." Bahagyang tumango si Ethan. "Naiintindihan ko," sagot niya ng kalmado. "Wala kayong kasalanan." Pero bago pa man sila makapagpatuloy, biglang dumating si Regina. May dalang folder at halatang mas lalong uminit ang ulo. "Ano pang ginagawa niyo dyan? Bakit hindi siya napareport? Ipasok niyo sa loob at isulat lahat ng nakita niyo. Magnanakaw yan. Paulit-ulit ko bang uulitin?" Napalunok ang mga garda. Sabay nagkatinginan. Itang-kita ni Ethan ang pagkailang nila, pero sumunod pa rin sila, dala ng takot na baka sila ang isunod. Umupo si Ethan sa lumang metal chair habang naghahanda ang guard ng incident report form. Tahimik lang si Ethan, pero sa loob niya, naramdaman niyang lumulutang na sa hangin ang tensyon. Hanggang sa unti-unting lumabas ang mga empleyado mula sa kanilang cubicle, nagsisilip sa receiving area. Hindi dahil usisero sila, kundi dahil alam nilang lumalala ang sitwasyon. Maya-maya ibiglang may umiyak na staff. Isang babaeng ilang beses nang nakitang nahihirapan dahil sa pang-aabuso ni Regina. Tumakbo ito papunta sa receiving area at hindi napigilang sabihin, "Ma'am, hindi ho magnanakaw si kuya. Bakit naman niyang gagawin yon? Kanina pa po siya nagtatrabaho. Nakita naming nalaglag lang yung relo." Dahan-dahang lumingon si Regina, mabagal na parang naniningning sa galit. "Ikaw," sabi nito, may matalim na tono. "Sumasabat ka na rin ngayon? Gusto mo bang isama kita sa report?" Umiyak na ang babae pero hindi tumigil. "Ma'am, hindi po tama to. Hindi naman siya masama. Hindi ho siya magnanakaw." Ngunit bago ito tuluyang makapagsalita, biglang dumating ang mas maraming empleyado. Halatang hindi na matiis ang nakikita. May mga takot, may mga nanginginig. Pero nagkalakas loob ang isa pang staff. "Ma'am, tama na po. Hindi naman niya kasalanan. Wala naman ho siyang ginawang masama. Sumusobra na po kayo." Natigilan si Regina. Hindi dahil naaapektuhan siya, kundi dahil hindi siya sanay na may sumasagot sa kanya. Para bang nabasag sa harap niya ang isang pader na siya mismo ang nagtayo. "Lahat kayo?" bulyaw ni Regina, pero halatang nabigla. "Mga walang utang na loob. Ako ang nagpapatakbo sa HR. Ako ang nagtatanggol sa kumpanya. Kung hindi dahil sa akin, matagal nang bagsak ang opisina na to. Pero ngayon, hindi na natatakot ang ilan." Parang namulat sila na kung hindi sila kikilos ngayon, walang mangyayari. Dahil kung kaya ni Regina magbintang ng ganun sa isang janitor, paano pa sila? Kaya lumapit ang isa pang staff. Isang lalaking matagal nang nagtitiis. "Ma'am, hindi po niya ninakaw yan. Wala pong magnanakaw na maglalakad ng ganyan sa harap ng lahat. Nakita naming nalaglag lang yung relo. Hindi niya ho tinatakas. Hindi niya ho iyon kinukuha." Nag-ipon ng luha sa gilid ng mga mata ng ilan.
Hindi dahil sa takot. Kung hindi dahil sa pakiramdam na sa unang pagkakataon, may dumadamay, may pumapalag, may tumatayo para sa isa't isa. Simula noong dumating si Regina, ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob ang mga empleyado para umepekto. Ngunit ang galit sa mukha ni Regina ay hindi nawawala. Mas lalo pa itong nagiging mapanganib para sa lahat. "Nakapahiya kayo," sigaw niya. "Lahat kayo reports isusumite ko sa management. Hindi kayo ligtas." At bago pa siya makapagpatuloy, may nagmarcha papunta sa hallway. Isang guard na humahangos. "Ma'am, may board members na paparating. May meeting daw sila sa conference. Gusto nilang makita ang status ng HR reports ninyo." Biglang napamulagat si Regina. Hirap man itong itago, halata ang biglang pangamba sa mukha niya. Ang mga HR reports, ang mga complaint forms, ang mga leave requests na hindi na ipapasa, ang mga dokumentong tinatago niya sa drawer. Dumiretso siya sa guard, hawak ang dibdib. Bakit ngayon nila naisipan yan? Hindi sila nagpa-schedule. Kailangan daw po nilang i-check yung pending issues kasi may nakarating sa kanila na reklamo mula sa ilang empleyado. Sagot ng guard. Hindi niya man diretsong sinabi, pero alam ni Ethan kung ano ang ibig sabihin. Kahit pinipigil ni Regina ang mga papel, kahit kinuhubli nito ang reklamo, may ibang empleyado, kahit isa lang, ang naglakas loob dumiretso sa board members. At iyon ang hudyat na dumating na ang oras ng pagputok ng sitwasyon. Habang nagkakagulo, biglang humawak ang isang staff sa braso ni Ethan. "Kuya, hindi ka namin pababayaan." Hindi niya alam kung bakit ganoon ang emosyon na naramdaman niya na para bang halos mapaluha siya sa likod ng maskarang suot niya. Hindi nila alam kung sino siya. Hindi nila alam na CEO siya. Pero lumalaban sila para sa kanya. Bago pa makapagbigay ng utos si Regina, biglang lumakas ang ingay sa hallway. Maraming tao ang papalapit. Mga empleyado mula sa ibang departamento, mga curious, mga nakarinig ng balita tungkol sa nangyayari. At isang boses ang sumigaw. "Nasaan ang HR manager? May kailangang ayusin dito." Isa pang guard ang nagsabi, "Ma'am, humihingi po ng paliwanag ang board. Kailangan kayong humarap." Hindi makagalaw si Regina. Nagmistulang estatwa. Nilapitan niya si Ethan nang hindi gumagalaw ang labi. "Ikaw ang may kasalanan nito," bulong niya. Pero sa titig ng mga empleyado kay Ethan at sa paninindigan nilang hindi magpapabiktima ng kasinungalingan, alam niyang hindi na siya nag-iisa. At alam niyang sa sandaling ito, sa mismong lugar na kinasasakupan ng pang-aabuso, nagsisimula ng mabuo ang sandali ng pagharap. Malapit na ang oras. Malapit na ang pagbubukas ng totoo. At sa pagtingin ni Ethan sa paligid, sa dami ng taong nakatingin, halatang sa susunod na pagkakataon, hindi na siya mananatiling tahimik. Habang patuloy ang kaguluhan sa receiving area, at unti-unting dumarami ang mga empleyadong nakikipanood sa tensyon sa pagitan ni Regina at ng mga tao, ramdam ni Ethan na dumating na ang sandaling hindi na niya kayang ipagpatuloy ang pagpapanggap. Hindi dahil ayaw na niya, kundi dahil nararapat ng tapusin ang sakit at takot na matagal nang umiikot sa buong kumpanya. Ngunit bago niya gawin iyon, hinayaan niya munang umikot ang eksena sa paraang magbubukas ng pinakamalaking pinto ng katotohanan. Dumating ang ilang board members, formal ang bihis, seryoso ang muka at halatang hindi natuwa sa balitang may malaking insidente sa loob ng kumpanya. Ang iba sa kanila ay matagal nang kilala ni Ethan mula pa sa araw na sinimulan niya ang pagtakbo ng kumpanya. Ngunit ngayon, nakatingin sila sa kanya na para bang isa lamang siyang karaniwang empleyado na sangkot sa kaguluhan. Walang nakakaalam na ang taong nakaupo sa lumang metal chair, suot ang gusgusing uniforme ng janitor, ay ang mismong taong nagbibigay ng direksyon sa kanilang lahat. Ang unang nagsalita sa board ay si Mr. Escueta, isa sa pinakamatagal na direktor ng kumpanya. "Nasaan si Regina?" Tanong niya, malamig pero puno ng autoridad.
Narinig namin may insidenteng kinasasangkutan ng HR department at kailangan naming malaman ang kabuuan ng nangyayari. Mabilis na lumapit si Regina, agad-agad na nag-ayos ng postura, sinubukang magpakita ng composed na muka kahit halatang nanginginig ang mga kamay. "Sir, everything is under control. There was just a minor incident involving a janitor caught stealing. I am handling it." Napatingin ang iba pang board members sa janitor. Tahimik sila, pinag-aaralan ang sitwasyon. Tahimik din si Ethan, nakayuko pa rin, pinipigilan ang bawat emosyon na sumisirit sa dibdib niya. Galit sa pang-aapi, awa sa mga empleyado, at tila libo-libong tanong tungkol sa pundasyon ng sistemang matagal niyang inakalang matatag. "You're handling it?" Malamig na ulit ni Mr. Escueta. "Pero bakit may mga nagrereklamong empleyado na mali ang pagkakahawak mo sa mga HR concerns? May nagsabi sa amin na hindi mo ipinapasa ang leave requests at complaints sa management." Nagulat si Regina. Halatang hindi niya inaasahan yun. "Sir, hindi ho totoo yan. May proseso ho kami at ako po ang humahawak ng mga papeles para hindi po maging backlog. Gusto ko pong malinis ang flow ng operations." "Malinis?" Kutol ng isa pang board member na si Ms. Ramos. "Then explain why several employees approached us directly. Hindi iilan ang nagsisikap makausap kami nitong mga nakaraang linggo. At halos pare-pareho ang sinasabi nila na hindi mo sila pinapakinggan. Isa-isang nagngingiting takot ang mga empleyadong nakapaligid. Hindi sila nagsasalita, pero halatang umaasa silang may mangyaring pagbabago. Nakita ni Ethan ang pag-igting ng kanilang paghinga. Hindi sila sanay na may lumalaban. Pero ngayon, may lumitaw na liwanag sa gitna ng madilim nilang araw-araw. Sumingit si Regina, pilit ginagawang matatag ang boses ngunit halatang nababasag. "Sir, with all due respect, siguro po ay hindi nila naiintindihan ang sistema. Ako po mismo ang nagfi-filter ng lahat para maging maayos ang takbo at itong kaso ng pagnanakaw." Doon na napalingon ang lahat kay Ethan. Lumapit si Mr. Escueta. "Ikaw ba ang sinasabi niyang nagnakaw?" Tanong nito sa pinakamalumanay na tono na narinig ni Ethan sa buong maghapon. Tahimik pa rin si Ethan. Hindi niya agad sinagot. Kahit nais niyang iharap ang katotohanan, kailangan muna niyang makita ang huling kilos ni Regina. At hindi nga siya nagkamali. "Sir," biglang sabi ni Regina, sabik pigilan ang sitwasyon para hindi siya mapahiya. "Nahuli ko pong hawak niya ang mamahaling relo. Halos 500,000 po. Obvious naman po kung kanino dapat sumama ang hinala." Sa puntong iyon, may mga staff na napapailing. May ilan pa na lumuluha sa likod ng mga cubicle. Hindi dahil sa awa kay Ethan, kundi dahil hindi nila matanggap na may ganitong klasing pang-aabuso na mangyayari sa harap ng kanilang mga mata. Napansin ni Mr. Escueta ang mga reaksyon. "Bakit parang hindi kayo komportable?" tanong niya. "May hindi ba kami nalalaman?" At doon napatingin ang halos lahat ng empleyado sa iisang tao, si Ethan. Wala nang ibang mas malakas na hudyat kaysa noon. Dahan-dahan tumayo si Ethan mula sa upuan. Mula sa pagiging tahimik at tila kulang sa lakas, ang bawat kilos niya ngayon ay puno ng bigat at kapangyarihang hindi maintindihan ng kahit na sino roon maliban sa mga board members na unti-unti nang nakikilala ang kanyang postura. Hinawakan niya ang zipper ng lumang jacket ng janitor at dahan-dahan ibinaba iyon. Isa-isa ring binuksan niya ang mga butones ng uniform. Kasabay ng paghilab sa mukha ni Regina na parang unti-unting nauupos na kandila, hinubad niya ang cap, hinawi ang buhok, itinuwid ang likod, at doon parang bumagal ang oras. Nagtagpo ang mga mata ni Ethan at ng board members. Mga matang hindi nakatingin sa isang janitor, kundi sa taong pinakakilala nila. Dahan-dahan niyang sinabi, malinaw at punong-puno ng bigat, "Ako si Ethan Del Monte." Sa isang iglap,
Nagtilian sa gulat ang ilang empleyado. May napaatras, may napahawak sa bibig. Si Regina, halos mawalan ng hininga, muntik nang matumba. At sa harap ng lahat, itinayo ni Ethan ang sarili, hindi bilang janitor, kundi bilang CEO ng buong kumpanya. Pagbukas ni Ethan ng kaniyang tunay na pagkatao, tila huminto ang buong mundo sa loob ng opisina. Walang umimik, walang kumilos. Ang bawat tingin ng mga empleyado ay nakatuon sa lalaking dati nakikita nilang naglilinis ng sahig, nagbubuhat ng basura at tahimik na tumatanggap ng pang-aabuso. Ngayon, nakatayo roon bilang mismong pinuno ng kumpanya. Ang tahimik na pagkatindig niya, ang bigat ng kanyang boses at ang malinaw na otoridad sa kaniyang mga mata ay sapat para iparamdam sa lahat na hindi ito biro, hindi ito eksena, hindi ito pansamantalang pagpapanggap. Siya talaga si Ethan Del Monte, ang CEO na halos isang buwan nilang nakasama nang hindi nila kilala. Napaurong si Regina na para bang tinamaan ng 10 kulog ang utak niya. Hindi makapagsalita, hindi makahinga, hindi makagalaw. Ang dating boses niyang palaging malakas at matinis, ngayon ay tila naipit sa lalamunan. Sa sobrang gulat, halos hindi mapakapit ang mga daliri niya sa hawak na folder. Ang mga papel ay isa-isang nalaglag sa sahig. "Sir," bulong ni Regina, nanginginig ang boses. "Sir, hindi ko ho alam na kayo pala." Tumayo ng tuwid si Ethan at hinarap siya ng diretsahan. Walang galit ang tono niya, ngunit mas mabigat na iyon kaysa sa galit. Ito ang tinatawag na bigat ng katotohanan, at iyon ang pinakamasakit sa lahat. "Hindi mo alam?" Mahinahong sagot ni Ethan. "Kung hindi ako nagpakilala rito, hanggang kailan mo ako pagbibintangan? Hanggang kailan mo aapihin ang mga taong dapat mong pinoprotektahan?" Napalunok si Regina, nanlalambot na ang tuhod. "Sir, hindi ko ho intensyon. Hindi ko ho alam na." "Hindi mo kailangan malaman kung sino ako," putol ni Ethan, at mas lalo pang lumalim ang tono niya. "Ang dapat mong alam ay kung paano rumepera at gumalang sa mga taong kasama mo sa trabaho. HR ka, dapat ikaw ang pinakamatino, pero ikaw ang pinakaunang sumisira." Sa sandaling iyon nagsimulang suminghot ang ilang empleyadong hindi napigilan ng emosyon. May iilang lumuluha na, mga luha ng ginhawa at paghanga, dahil sa wakas, may taong tumayo para sa kanila. Maging ang mga board members ay hindi makapaniwalang ganito kalawak ang problema sa ilalim ng HR manager. Tahimik silang nanonood, pero nakikita ni Ethan ang pagpisil ng kanilang panga, tanda ng pagkadismaya. Lumapit si Mr. Escueta, tumabi kay Ethan. "Ethan," mahinang sabi niya, gamit ang pangalan sa personal na antas, hindi bilang CEO, kundi bilang taong matagal niyang nakatrabaho. "Ano pa ang kailangan naming malaman?" Huminga ng malalim si Ethan, saka tumingin sa paligid, sa mga empleyadong tahimik na nanonood. "Marami, pero hayaan niyong magsalita ang mga empleyado. Sila ang biktima. Sila ang pinakaalam ang nangyayari." Nagkatinginan ng mga staff. May ilan pang nahihiya, nagpapalitan ng tingin, hindi sigurado kung dapat bang magsalita. Ngunit isang babae ang naglakas loob, yung staff na kanina'y lumapit at umiiyak habang pinagtatanggol si Ethan. Lumapit siya sa harap, hawak ang sariling kamay na nanginginig. "Sir," sabi niya, halos hindi lumalabas ang boses. "Simula pa po noong nalagay si Ma'am Regina sa HR, wala po ni isa sa amin ang nabigyan ng tamang leave. Kahit po emergency, kahit po may masakit sa pamilya, pinipigil niya. Kapag may nagrereklamo, inaaway niya. At yung mga complaints po, hindi po talaga niya pinapasa sa management. Nakakulong lang po sa drawer." Sumang-ayon ang isa pa. "Sir, ako po. 3 buwan ko pong pinapasa ang salary adjustment ko. Hindi niya po tinatanggap. Kapag kausap ko po siya, milalait niya ako, sinasabing wala akong kwenta." Isa pang empleyado ang lumapit, lalaki naman. "Sir, ako po yung IT staff kanina. Madalas niya po kaming sigawan. Kahit nasa harap ng clients,
Kahit wala po kaming kasalanan, kapag hindi niya nagustuhan ang sagot namin, pinagbabantaan niya po kaming tatanggalin. Parang umuulan ng testimonya. Isa-isa silang nagsalita. May iyak, may nauutal, may pilit na kalmado, pero halatang durog na sa loob. At habang nagsasalita sila, dahan-dahang lumalakas ang tunog ng katotohanan. Isang bagay na hindi kayang tabunan ng kapangyarihan ni Regina. Habang umiiyak ang ilan sa kanila, unti-unting napaluhod si Regina sa sahig. Hindi dahil sa drama, kundi dahil sa bigat ng lahat ng lumalabas na ebidensya laban sa kanya. Hindi niya na kayang tumayo. Halos sumubsob ang mukha niya sa palad at sa unang pagkakataon, ang boses niyang palaging malakas at matapang ay bumulong ng sorry. Sorry po. Pero hindi iyon sapat. Tumingin si Ethan sa kanya, hindi bilang galit na CEO, kundi bilang taong hindi matanggap na may sumira sa loob ng tahanang matagal niyang pinangarap, naging ligtas para sa lahat ng empleyado. Regina, sabi niya ng malamig, ang paghingi mo ng tawad ay huli na. Hindi ito tungkol sa akin. Hindi ito tungkol sa relo. Hindi ito tungkol sa pangbabastos mo sa akin. Ang problema ay kung paano mo sinira ang mga taong umaasa sa'yo. Hindi makatingin si Regina. Effective immediately. Sunod na sabi ni Ethan, diretso at malinaw, you are suspended pending a formal investigation. You will turn over all HR documents at hindi ka makakabalik hanggat hindi nalilinaw lahat. Nag-angat ng tingin si Regina, basang-basa ang mukha sa luha. Sir, pakiusap, pero tumalikod si Ethan. Hindi dahil walang awa, kundi dahil tapos na ang linya. Ito na ang resulta ng mga taon ng pananakit. Ito ang kabayaran ng pang-aabuso. Pagharap niya sa mga empleyado, nagbago ang tono niya. Mas malumanay, mas may malasakit. Simula ngayon, sabi niya, gusto kong malaman ninyo, ligtas kayo. Pakinggan ko ang bawat isa. Hindi nyo na kailangang matakot at hindi ko hahayaang mangyari ulit ito. Sa mismong sandaling iyon, nagsimula ang panibagong yugto ng kumpanya, ang simula ng paghihilom. At si Ethan, na minsang tumayo sa sahig na may dalang mop, ngayon ay nakatayo sa harap nila bilang pinunong handang ibalik ang tama sa mundong matagal nang naliligaw. Pagkatapos ng suspensyon ni Regina, mabilis na kumalat sa buong kumpanya ang balitang natuklasan na ng CEO ang lahat ng pang-aabuso na matagal nang ikinukubli. Ngunit sa halip na magdulot ng kaguluhan, ang lumaganap ay hindi takot, kundi pag-asa. Ramdam ni Ethan na sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang kanyang undercover investigation, nakahinga ng maluwag ang mga tao. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Marami pa siyang kailangang ayusin, kausapin at paghilumin. At higit sa lahat, kailangan niyang ipakita sa mga empleyado na hindi lang ito pansamantalang aksyon. Ito ay pagbabago. Kinabukasan, maagang pumasok si Ethan sa kumpanya, hindi na bilang janitor, kundi bilang CEO. Suot niya ang formal na suit na matagal niyang isinantabi upang hindi mahalata ang kanyang buhay. Ngunit dala pa rin niya ang simpleng posturang natutunan niya habang kasama ang mga empleyado, mapagkumbaba, makikinig at handang unawain ang hinaing nila. Pagpasok niya sa lobby, napahinto halos lahat ng employees na naroon. Hindi dahil takot sila, kundi dahil halos hindi sila makapaniwalang ang dating janitor na nakikita nilang pinapalabas ni Regina ay CEO pala. At habang naglalakad siya, may mga empleyadong bahagyang yumuyuko bilang paggalang. Pero hindi iyon takot, kundi respeto. Pag-akyat niya sa HR office, nandoon ang ilang board members, pati ang mga staff na nag-volunteer na tumulong sa pag-aayos ng mga dokumentong ikinubli ni Regina. Ang mga drawer ay bukas, ang mga papel ay nakalabas at inaayos ng bawat isa. May ilan pang empleyado na abalang nag-iisa-isang tinitingnan kung alin ang hindi naipasa, alin ang na-delay, at alin ang kailangan ng i-forward sa tamang departamento.
nakita ni Ethan ang isang staff na nakaupo sa sahig. May hawak na leave form. Umiiyak ito habang binabasa ang papel. Lumapit si Ethan. "Ayos ka lang ba?" tanong niya, mahinahon at puno ng malasakit. Napatingin ang babae, nagulat na kaharap niya mismo ang CEO. Napasinghot tao bago sumagot. "Sir, ito po kasi yung leave form ko nung inoperahan ng anak ko. Sinabihan po ako ni Ma'am Regina na hindi raw pwede. Kahit ilang beses kong ipinaliwanag na emergency. Pero nakita ko po rito na approved pala ito. Nakatago lang." Natigilan si Ethan. Nakita niya ang pulang tatak sa sulok ng papel. Approved by immediate supervisor. Ngunit hindi iyon naipasa sa HR system dahil pinigil ni Regina. Napapikit si Ethan, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng nararamdaman. Ilang pamilya pa kaya ang naapektuhan nito? Ilang beses pa palang nagdusa ang mga empleyado dahil sa isang taong abusado ang paggamit ng kapangyarihan. "Pasensya ka na," malumanay na sagot ni Ethan. "Hindi ko ito hahayaang maulit. Magbibigay tayo ng bagong sistema at gusto kong malaman mo na hindi ka na kailangang matakot. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang." Nagsimulang tumulo ang luha ng babae, hindi dahil sa lungkot, kundi sa gaan ng loob. "Salamat po, sir. Ngayon ko lang naramdaman na pinapakinggan kami." Pagkatapos noon, dumiretso si Ethan sa conference room para makausap ng lahat ang mga department heads. Pagpasok niya, agad na tumayo ang mga ito bilang respeto. Ngunit itinuro niya ang mga upuan. "Umupo lang tayo. Kailangan nating pag-usapan ito ng pantay-pantay." Tumango ang lahat at dahan-dahang naupo. Walang nagsasalita. Lahat naghihintay sa sasabihin niya. "Alam kong malaking gulo ang nadiskubre natin," panimula ni Ethan. "At bilang CEO, aminado akong may pagkukulang ako. Dapat mas maaga kong nakita ang mga ito. Pero kailangan nating tumingin sa harap na yon. Kailangan natin ng bagong simula. Hindi pwedeng manatili ang kultura ng takot sa loob ng kumpanya natin. Tahimik pero nakikinig ang lahat. Simula ngayon, pagpapatuloy niya, magkakaroon tayo ng transparency system. Lahat ng leave requests at complaints hindi na dadaan sa iisang tao. Magkakaroon tayo ng shared access para hindi na mabura o maitago. At bukas, bubuo tayo ng bagong HR team. Hindi lang review team, bagong tao, bagong simula. Nagkatinginan ang mga department heads, halatang sang-ayon. Isa sa kanila ang nagsalita, si Miss Luarte mula accounting. "Sir, salamat po. Hindi ho madaling magsalita dati. Pero ngayong kayo na mismo ang nakikinig, handa po kaming tumulong sa pagbabago." Tumango si Ethan. "Hindi lang ito para sa akin. Ito para sa lahat. Gusto kong ibalik natin ang dignidad ng trabahong pinili ninyo. Ayaw kong may isang empleyado na mauuwi sa bahay na may bigat sa dibdib dahil sa takot sa HR. Hindi ganoon ang pamilya na binubuo natin dito." At doon, dahan-dahang pumalakpak ang isa sa mga heads, sinundan ng isa, hanggang sa lahat ay pumalakpak. Hindi iyon palakpak ng obligasyon, kundi palakpak ng pag-asa. Pagkatapos ng meeting, bumaba si Ethan sa basement. Tahimik ang paligid. Amoy pa rin ang disinfectant at ang lumang pintura ng gusali. Nakita niya roon si Mang Temyong, nakaupo sa papel na upuan. May hawak na mainit na tsa. Nang makita siya ng matanda, agad itong ngumiti. Hindi dahil sa posisyon niya, kundi dahil sa kabutihan na dati pa nitong nakita. "Ethan," sabi ni Mang Temyong, "balita ko, hindi ka na janitor ngayon." Ngumiti si Ethan, umupo sa tabi nito. "Mukhang hindi na po, Mang Tem." Napahalakhak ang matanda. "Sana naman ngayon, makilala ka na ng mga tao, hindi dahil CEO ka, kundi dahil mabuti kang tao." Napatingin si Ethan sa sahig, nag-isip. "Mang Tem, salamat ha.
Sa inyo ko nakita kung gaano kahalaga ang bawat empleyado. Tinapik ni Mang Temyong ang balikat niya. Anak, ang tunay na leader, hindi yung nasa taas. Yung kayang umupo sa sahig para marinig ang hinaing ng tao. At habang nakaupo silang dalawa, naglalaro sa isip ni Ethan ang lahat ng nangyari. Ang sakit, ang lakas ng loob, ang pag-iyak, at ngayon, ang paghilom. Sa wakas, natapos din ang panahong pinupuno ng takot ang kumpanya. Isang bagong simula ang naghihintay. Isang simula na hindi na kailanman papayag na masaktan ang kahit sinong nagtatrabaho ng may dangal. At doon nagtatapos ang mahalagang yugto ng laban ni Ethan at nagsisimula ang bagong kwento ng pagbangon para sa buong kumpanya.